Hindi po nakakalang, 8 years na po sa ESPN. This is our 8th year. We're not afraid of anything. We're more confident when it comes to presenting the Filipino talent and of course people. It's the perfect timing na somehow ito yung nagsisemento na nung parang naabot na namin in our lifetime. Matagal na po namin tinatry build and establish talaga identity namin. Inaano kami na copycats kami. Itong album na po namin i-release namin, it's a celebration for everything that we have achieved together. Hindi na kami walking on tiptoes. May assurance na kami sa mga sarili namin. So this one is very different kasi po, yung mga nakakulab po namin before mostly is mga Filipino artists. But this time, mga international artists po sila. So, Pero sabi nga po nila, with every ending comes a new beginning. So simulan natin syempre dun sa title, di ba? What does Wakas at Simula mean to SB19 personally? Napaka... well, wakas sa simula. Sa hindi po nakakalang, 8 years na po sa ESPN. This is our 8th year. Sobrang tagal na po namin magkakasama. And syempre, kapag ganito ka katagal, parang iniisip mo na rin or kinakontemplate mo na rin kung ano ba yung next chapter or matatapos na ba yung grupo o ano ba na nangyayari sa amin. Pero for us, this is a milestone na nandito na kami ngayon. And we want to celebrate at the same time, look back at everything that we have done kasama yung mga tao na sumusuporta sa amin. Kayo rin po na malaking parte ng journey po ng SB19. So, kasa't simula. Speaking of celebrating, congratulations sa Lollapalooza! Grabe, nagwala ang lahat nung in-announce na nag-Lollapalooza kayo. Grabe, oh, you broke the internet. Yes. Okay, so tungkol dyan yung next question ko. With your upcoming performance in Lollapalooza, how does this album prepare you for the global stage? I think all of our, since it's, di ba, Wakas at Simula, it's like a journey from the beginning of SB19. So technically, we've been preparing for this moment our entire life. So yun na siya eh. Kasi we've experienced so many stages, we've experienced so many, let's say, concerts, festivals, and we've represented a lot of times for different types of sabihin nating scenarios. And through that, and through this album, siguro mas masasabi namin ngayon na we're not afraid of anything. We're more confident when it comes to presenting the Filipino talent and of course people. Taas na pangarap ah! Para ano yun, para pag hindi mo na hit, ay hindi kailangan mas mataas yung pangarap mo, para mas mataas yung tatry mo achieve, di ba? Aim high, no? Aim Pero high. anyway, dati kaya parang nagbibiro-biro ka naman yung pagkagan, wow, ang taas ng pangarap mo, gano'n, di ba? Pero it's something na, yun nga libreng pangarap. So, dapat gawin natin. And if we didn't really make it, at least we set the goal na medyo meron tayong, may tinatry tayo everyday. May reason tayo na kung bakit tayo gumigising mo ba. Josh, nagawa niyo na yun. Nakakatulong na kayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakita mo ba kung gaano hanapin lumilipad dito pag may concert kayo? Tapos, di ba ilan yung nabibigyan niyo ng trabaho dahil isa na ako doon dahil sa mga projects niyo, dahil sa galing ninyo. So, ang ganda na yung dream niyo nung nagsisimula kayo, talagang ito na, nangyayari na. So, ang ganda na, andito na tayo sa wakas at simula. Okay, now let's go to our next question. You're collaborating with international artists like, alam na ba nila to? O first time ba nating formally sasabihin ito? You're collaborating with international artists like? Be first. And? Jolene. Jolene Tai. Okay, so how did these collaborations shape the album? Congratulations, by the way, international collabs. Let's go. With this kind of collaboration po, syempre, una-una, we're very happy and we're very blessed na yung ganun kalalaking international artist, yung talagang willing to collaborate with SB19. Kasi, tulad nga po na sabi niyo, nagsistart kami, ang taas na kagad ng pangarap namin. Though, target talaga namin, mga big artist na talaga. Pero ngayon na dumadating sila, syempre po, parang nasasabi namin, ito na pala talaga yun. Parang we're very happy
na paunti-unti naabot namin yung mga pangarap namin noon na hanggang ngayon hindi pa rin kami naniniwala na naabot na namin siya. And with the album naman po, I think it's the perfect timing na somehow ito yung nagsisemento na nung parang naabot na namin in our lifetime dito sa tinatahak namin as an artist talaga, as SB19. Kasi yun naman talaga yung goal namin is to go global. And ano pa bang other way to parang malapat namin ang maayos yung pangalan ni SB19 and of course ng Pilipinas sa scene na to is to also collaborate with mga kilalang artists naman talaga. We're very happy and excited to share yung mga tracks na ginawa namin with them sa inyo kasi I think it's not only for us to show yung skills ng SB19 but of course mapakita rin yung collaboration ng cultures together and mapakita yung kayang maitawid ng musika natin to other countries na talagang willing din to support our country. Personally, tatlo lang po talaga yung album na i-release namin. Pero sabi nga po nila, with every ending comes a new beginning. And for us, gustong-gusto po talaga namin share sa mga fans namin and sa lahat ng mga tao ng journey na SB19. And for us, ito pong closure ng trilogy po namin. It's a milestone na parang pwede namin balikan na ito na yung narating namin. But at the same time, it's a celebration for the next chapter po ng SB19. And we can't wait to share with you guys kung ano yung mga nakahanda for us. Kasi ngayon po, mas matindi, mas may creative freedom kami, mas bold kami in terms of exploration sa pagdating sa music na ginagawa namin. And mas more, tina-target po talaga namin yung going global para ipakita kung ano yung meron ng mga Filipinos. So, I'm just so happy na itong mga opportunities na ganito dumarating sa amin. Hindi naman po siya madali talaga dumarating. Talagang bibihira yung mga itong klase ng opportunity. So, itong album na po na i-release namin, it's a celebration for everything that we have achieved together. So, yun po yung dahilan kung bakit namin talaga nilabas itong last album po namin dito sa chapter na ito. For our music directions po, syempre, we've been parang 8 years na in the industry, 8 years na gumagawa ng music, performing, and right now, we are more confident and I should say na parang hindi na kami walking on tiptoes. So parang may assurance na kami sa mga sarili namin sa gusto namin gawin na ito yung gusto namin i-try, ito yung gusto namin ipakita. And di ba po, for example, with Visa, parang we're trying out different things. May utot, may tae sa lyrics and whatnot. So parang mas meron kaming power or tayong confidence siguro. Mas confident na kami sa gusto namin gawin. Yun na naman. Yung pinaka natutunan talaga namin is yung lakas ng bawat isa na pag pinagsama namin is something great and bigger than us talaga. Kasi kahit naman ako, personally, kahit sabihin ko na kaya kong bumanter sa mga tao, kaya kong maging ako, maging makwela, pero hinahanap ko pa rin yung energy nila, hinahanap ko pa rin yung sila na kasama ko. So I think, hindi sa nasanay ako with them growing as an artist. It's more of, kailangan ko yung kami para mag-work pa rin ako as alone. Kasi kahit naman nasa stage kami, sabihin natin, we perform as SB19, we have our solo parts, parang kailangan ko sila kasi sinusupport nila ako sa part ko for me to shine. And yun yung hinahanap ko, yung sila and ang bawat isa para i-support yung bawat isa para mag-shine din kami in our own way. So parang yung pag-solo namin is something na way lang para mahanap namin or ma-discover namin yung strength ng bawat isa and mas ma-capture namin kung ano talaga yung hinahanap ng sarili namin dun sa solo journey namin. And I think isa sa nagpaganda rin ng solos namin is yung mga nalaman din namin through our journey alone na nasama nga namin ulit nung nagsama-sama na kami in creating this album. Parang lahat talaga namin, ambag, yung experience ko, experience ni ganito, ni ganyan. So lahat yun na pagsama-sama namin so that hindi lang yung perspective namin as a team yung napasok, pati yung perspective namin outside SB19 and outside ourselves. So yun po yung magandang natutunan namin doing our solo careers. I think na within the group naman po, I think nakatulong na nabanggit nga po naman si Jerna, nakatulong din talaga yung
endeavor namin sa solos namin. Kasi si Ken, meron po siyang may team din po siya na katrabaho niya, like Luke, ako po may katrabaho ko, right? Kids, kapatid ko, sina Edmil. Tapos si Josh, for example, sina Cersei, ganyan. So parang mas may nakikita po kaming mas magandang bagay or mas profound na bagay dahil iba't ibang learning or iba't ibang utak na work on a certain track na talaga naman nakaka-help pagandahin or palabasin yung ganda ng isang track. For this album, nag-produce po si Ken, nag-produce po ako. Meron po kami international artist na nag-produce for this track. Yun po yung parang collaboration talaga namin in terms of music. Pero alam naman po natin na hindi lang music tumatakbo. It's a whole experience, visual, technicality, music video, lyrics. Everyone really pitched in their ideas para mas mapaganda o mas mabuo kung ano man yung picture na gusto natin makita ng buong sambayan ng Pilipinas at buong mundo. So, I'm just happy na sabi nga po namin from last era, for the longest time naging kami sobrang solid. Pero this time, mas tumindi pa po yung, hindi naman liquid, mas tumindi po yung collaboration namin with each other. And natulungan pa siya na mas professional lenses na pwedeng makahelp talaga pagandahin. This one is very different kasi po, yung mga nakakulab po namin before mostly is mga Filipino artists. But this time, mga international artists pa sila. So we know that artists are very, very complex with their, artistry, their craft. They are very specific sa kung ano yung maging sound and ano yung direction nila because like we have to consider yung ano din po nila, yung branding nila, yung vision nila. So merong struggle but smooth, as an artist kailangan mo i-punish yung sarili mo para makuha yung pinaka perfect na result. So it's different from before. Gaya na sinasabi ko po yung yung cultural side din po sa amin rin po yun. Kailangan i-consider. Yeah, from the very beginning we are aiming for the global stage. So I think now is the best time to step out dito sa comfort zone namin. So yeah, international na po ito. Ito. Totoo naman kasi with our approach right now, parang even before, sinasabi namin, we want to be very aggressive, gusto namin na maging household name sa SB19. But then we realize, hindi naman namin kailangan ipilit yung sarili namin. We just need to be us. Parang kami lang, pakita lang namin kung sino kami. We just need to tap the right people na makakaintindi sa amin na ganito kami as an artist and ganito kami pag normal kami. Kasi wala namang pinagkaiba. Artist kami or normal kami. This is us. This is SB19. So I think yung approach namin right now is more personal and mas dito sa Pilipinas kasi na-realize din namin na if we wanna go global, paano kami masusuportahan ng mga tao kung dito pa lang hindi na kami well supported. I mean, supportado kami ng 18, hindi naman mawawala yan. 18 is always there, they support us. Pero bukod kasi sa 18 meron pang mas malaking bilang ng tao, big chunk of people na talagang hindi pa namin nare-reach. So I think before namin ipilit yung sarili namin sa kanila, dapat, I think, ipakilala muna namin kung sino talaga kami. Ano yung goal ni SB19? Not only as an artist, but also to help itong economy natin, itong country natin. And, papakita natin kung ano yung kaya natin gawin. So I think we're very eager, pero we're very confident and friendly pa rin naman yung approach namin. Kumbaga, tapping the right people and yung tamang kung paano lang magpapakilala sa kanila ulit. Yun yung ginagawa namin ngayon with our team na super happy kami kasi lahat ng ginagawa namin ngayon is sobrang tama, sobrang pasok, and mas naiintindihan na kami ng cash flows ngayon. So we're very happy about that. And we're very excited na sa mga future gagawin pa namin. Marami pa po kaming mga ikahagulat na lahat. So, ayun. Salamat po. Salamat. Paano yung gulat? Siguro po kasi yung buong concept ng album, it's about celebration talaga ng journey namin. And hindi naman siya bago, but it's something that they're familiar with. Ayaw namin ilatag sa kanila outright or isubo sa kanila lahat. Kasi mas masarap yung bagay kapag inaalala mo, yung may nostalgia ka na,
ay, ito yung release na lang dati, and iba na siya ngayon. Yung maturity na dinadala ngayon ng kanta is something na nag-reflect na doon sa whole journey namin. So, hindi namin talaga sinubula yung mga kanta, yung pinakita. Hindi kami naglagay ng mga matitinding t-shirt na itong ginagawa namin before because we want them to experience or we want them to like take the road para maalala kung ano yung ginawa ng SB19. At the same time, gusto namin sila bigyan ng hint kung ano yung paparating. Ito yung paparating ng SB19. We have a creative freedom and we'll be exploring more mature music pagdating sa production, pagdating sa lenses na sasali dito sa circle namin. Mas maraming tao, mas maraming celebration, mas maraming sharing ng ideas and culture. So, yan po yung dahilan kung bakit nag-risk kami. Siguro po, mixture siya ng both. Whenever I try to create something, syempre, grupo pa rin po kami. Kapag nagpa-present ako sa kanila, kinakabahan ako. Kumbaga, kailangan somehow ma-highlight ko yung members pagdating sa pag-produce ng music. And for this album, kasama ko naman po si Kim. Nag-produce po siya ng gano'n. Pero it's the beauty of it all. Kumbaga, kahit na kinakabahan ako, na-share ko yung ginawa kong art for everyone to perform, for everyone to listen to. Masaya po ako na may ganong klase ng thrill pagdating sa paggawa ng art ko as a person. At the same time, masaya po ako na masaya na. Ngayon po, with all the skills that we've learned throughout the 8 years na career namin, kaya po siya mixture ng both. Confident po ako na sa paggawa ko, kumbaga. Kasi alam ko na po yung estilo nila, alam ko na po yung gusto nilang gawin, alam ko yung ability nila. At the same time, meron na rin po akong maturity pagdating sa production. Kasi ang dami na rin na po namin nakakolaborate ng international artists. And tama po lang sinabi ni Stel na we've learned so much from all the people that we have been working with. Hindi lang sa parte ng paggawa ng music, but sa production, even sa proseso nila kung paano sila mag-shoot ng TikTok or kung kahit ano man. Parang you learn so much by putting yourself out there. And talagang kailangan mo lang maging open sa lahat ng bagay para mapuno ka ng kaalaman and become confident sa kung anong ginagawa mo. So, Mas masasabi ko, range pop na pinroduce ni Ken. So, yun po siguro yung pinaka-unexpected dun sa entire. Kasi parang it's gonna be our first time doing it as a group. And ano pa ba ako masasabi na Yeah, Afro. Brazilian funk, kaya tawag ko yun. Then another one is Brazilian funk. So, hindi ko siya ma-explain ngayon kasi hindi pa out yung tracks. Pero better to actually wait for it and then you guys be the judge. Siguro kayo yung maging ear and siguro mas ma-enjoy niyo po pag-release na yung tracks. Naku, gigradean natin silang 5. Honestly, mahirap po yung question. Nakakontemplate ako. Napaisip din ako. Pero siguro magwawakas dito yung uncertainties for me. Kasi for the past years, we have been navigating or siguro trying to establish P-pop for SB19 and trying to show the world who we are. But right now, we feel like it's given na. Hindi na siya parang we try to put it in their one path. At ang magsisimula yung is for this to become global to everyone, and we're gonna go bigger. And maybe in the next years, 3 to 5 years, everything will change and P-pop will soon be one of the siguro main export market. Ang ganda. Winakasan ang introduction ng P-pop. Sisimula ng global domination. Wow! Thank you, candidate number 1. Candidate number 2. Thank you so much. This is for everyone though, eh. Parang sinagot naman ng Diyos. It's very, para sa akin kasi, matagal na po namin tinatry build and establish talaga identity namin. Kasi before parang
Di ko naman pero inaano kami na copycats kami, ito ganyan. So, yun po yung tinatry namin na establish and slowly na-establish namin siya, yung P-pop, and now we're trying to, personally, yun yung sa tingin ko na parang i-close namin na chapter and i-open namin yung bagong identity and to introduce yung totoong SB19 this time. So, Totoo. Ngayon kayo na yung ginagaya, di ba? Ng mga kokokento, yung mga kids, di ba? Kayo na yung ginagaya nila. Okay, candidate number 3, Justin. Siguro po, for me, one thing that we will end for this era is yung mga questions ng marami about us, about our opinions, kasi for this era, we'll be more vocal po, and we will be more confident sa mga gusto naming sabihin, and we'll make sure na yung influence namin to people is nasa tamang direction, or yung gusto talaga namin. So for this time, yun nga po, we'll be more vocal than before, and mas direct na po yung mga gusto namin gawin and sabihin. And thank you. Coming from the napakabait na bunso, kasi will be more vocal. Pinaglalaban yun. Oo, the progress. Okay, and candidate number 4. Sorry po, medyo nahirapan ako sa kasi wala po talaga akong maisip. Pero hindi po siguro malalim, siguro sobrang simple lang. Ang mahalaga, may nagwakas at may panibagong simula. Mas ganun po ako nakapokus. Kumbaga, tapos na yung dating proyekto, gagawa tayo ng panibago. Kasi yun yung kailangan natin gawin para mas achieve po natin yung kung anong gusto natin ma-achieve in the future. Mas malaking papupuntahan pa po ni SB19. So, yun lang po, kaliwa ka ng dire-diretso. After ng isa, panibago po. Yun po. Yun sa akin. That's true. Every end of a journey is a beginning of another. And still, candidate number 5. I think yung answer ko po medyo connected sa sinabi ni Pablo. Kasi actually yung naisip ko lang po talaga is is yung mga naging problems namin before na kinakatakutan ulit namin mapagdaanan. Kasi with all the things na ginagawa namin ngayon as SB19 and 1Z, yung mga nakaka-collaborate namin ng artists, mga big companies, I think we learn from them as well. And nagugulat sila na with our small team and bagong company siya, 1Z Entertainment, nagagawa namin yung mga bigger projects, mga exciting things with SB19. So parang I think yun yung kailangan namin i-end. Yung matakot ulit kami sa mga possible na magawa namin mali. Kasi part talaga siya ng journey namin. Not only as an artist but also as CEO or 1Z na kami. So parang yun yung kailangan namin i-end. Magkamali man or hindi, it's okay, it's our decision. Dapat kampante kami sa gagawin namin. And I think kung ano man yung sisimulan, I think as 1Z pa rin, magsisimula kami mag-open ng doors para sa mga aspiring artists, more opportunities for them. Kasi lingid naman sa kalaman ng lahat na we are training and launching a new girl group. So I think, yes, palakpakan po natin. Dahil pumalakpak po si Ate Leila. Excited na po siya sa upcoming girl group ni 1Z. So I think yun yung sisimulan namin is mag-open ng new opportunities. And mas marami pang pagkakataon sa mga aspiring artists na natatakot silang sumubok dahil tingin nila nakakatakot sumubok sa ganitong klase. Pero with 1Z, I think yun yung gusto namin baguhin na maging kami yung standard kung paano talaga mag-train and kung paano i-handle yung artist ng tama. So I think yun po ang sisimulan namin. Yeah. Sana magampanan namin as 1Z at gagawin po talaga namin. Thank you so much for that wonderful question. Each individually, right? So, I'll take it as an individual answer. Na parang, for me kasi, I've grown so much, not just siguro in terms of performing or but as a person. Together with these guys, especially, kasi I've learned so much about life, how to think ahead, not just thinking about siguro yung gusto mo, but what's best for everyone. Yun lang, hindi ko na siya pa masyadong pa-complicahin. Pero yun yung siguro mas develop ko for myself. And yun kasi yung parang mahirap as a person to outgrow talaga or be siguro
kasi may mga flaws tayo lagi, di ba? But always trying to not outgrow it, tinitry mo na ganun ka, pero in reality, you're still there. And right now, I feel like medyo nalagpasan ko na yung stage na yun. Ang selfless ng mga sagot nila, no? Talagang thinking about others na. And Ken, how about you? Hirap mo na. From seed, yung seedling ka pa lang, ngayon isa ka ng puno. Masabi ko lang po talaga, nag-grow naman. Uy, isa ka sa mga pinakamalaki ang growth, Ken. Dati ka hindi ka nagsasalita eh. Ngayon nagsasalita na siya, oh. Kailangan mo magsalita. And, sa akin po, as much as our music evolved, I think, pinaka-main talaga yung artists as kami, talagang kailangan namin mag-evolve. Kasi pag hindi po kami nag-evolve, pag-iwanan po kami ng mga namin. Yeah, through experience po talaga namin as a group, marami po kaming struggles, sobra, and iyakan dito, iyakan dyan. So, yun yung mga bagay po na nagbibigay sa amin ng lesson po talaga sa life namin. So, yeah, sa music, yung music kasi given na yung kailangan namin na give-out kami, pero yung sa talaga, yung sa life talaga, tsaka yung mga pinagdaanan namin. I can say, hindi ko ma-explain sa'yo in detail kung how much we've grown this past few years na magkakasama kami. Kasi mahirap siya eh. Hindi ko alam paano ko siya explain, to be honest. Okay na kami dun sa Sige. detail na iyak dito, iyak doon. Nahirapan po ako mag-explain sa mga ganun. Ang lalim na po kasi talaga eh. Kailangan ko halong katin talaga eh. Okay, oo. Hindi, pero marami ka nang nakwento eh. Imagine na nga namin, umiiyak sila. Sino po umiiyak? Okay, thank you, Ken. Justin? Siguro po yun sa akin, para ding puno, no? Nagko tayo sagot niya. Hindi, kasi po, before, nung Sprout pa lang kami, ganyan. Sprout pa lang ako, personal, as an individual. Yung perspective ko po, umiikot lang sa paligid ko, sa sarili ko, no? I wanted to grow my skills, kung ano yung ginagawa namin, nakafocus ako na very hands-on kami sa ginagawa. Ngayon po na mas malaki na, mas malawak na rin yung nakikita ko. And I've learned to let go and parang maging guide naman sa iba, parang ganun po. Kasi before, gusto ko ako yung gumagawa, gusto namin very hands-on, ganyan. Pero now na puno ka na, mas nakikita mo yung nangyayari sa malaking bagay in a wider perspective. So, yun po, hindi lang as an artist na nagpa-perform yung growth, but as a person din, as a businessman, yung mga natutunan namin sa journey, ganun yung pagbabago, yung perspective po talaga. Thank you po. Very visual yung storytelling talaga ni Justin as a creative director. Pablo? Yun talaga po yung sagot ko. Kasi po yun naman yung pilar ng Never Seen Free Story. Pero yung big change talaga is maturity. So tama po yung sinabi niya. Kasi po yun yung trilogy. So from a small plant, usually gusto mo yung nutrient sa'yo para lumaki ka. Iniisip mo kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. Iniisip mo kung ano yung gusto mong gawin. Hindi naman hindi ka tumitingin sa bigger picture, but yun yung kailangan mo kasi para mag-grow ka. Kailangan mo mag-feed for yourself. And as we grow, ayun nga, sabi nga, naging puno ka na, ikaw na yung magbibigay ng wisdom, ikaw na yung magbibigay ng opportunity. Mas tinitingnan mo na yung bigger picture kasi before, as a group talaga, hindi siya mag-work kung iisipin mo yung sarili. Kailangan mong isipin kung ano yung best for the group. And what you can, ano ba tawag sa abang? What you can Contribute. offer para sa grupo. Kasi usually, kami po, talagang kinukompleto namin yung bawat isa. Kumbaga, marami siyang magagaling na kaya niya gawin. Ako rin naman, may magaling ako gawin. Pero yung mga ginagawa niya, hindi ko rin kaya gawin. Kumbaga, talagang we complement each other. So, yung pag-honor or pag-acknowledge na ito yung kaya kong gawin, ibibigay ko ito ng buong puso kasi ito yung blessing para sa akin.
And yun din yung acknowledging din yung talento ng bawat isang talento. So, yun po yung magandang maturity talaga sa journey ng SB19. Thank you, Pablo. And last but not the least, Stel. Same po eh. Maturity po talaga. Kasi I feel like Stel as artist and Stel as person, parang dito talaga siya mature na sa SB19. Ang dami kong, oh thank you po. Check. Hello? Okay lang po. Okay lang po. Dito ko na po natutunan halos lahat. And hindi lang siya sa personal na pag-try ko, kundi pati sa pagsama sa kanila. Parang I get na yung mga best from them na natututunan ko rin sa kanila. And yun yung isa sa mga bagay na nagpa-mature din sa akin. Sabi ko nga po minsan, ang swerte ko rin nakasama ko sila kasi minsan may mga bagay pa rin po ako na hindi ko pa rin naiintindihan. Pero with them, napapadali kasi napagdaanan na ng iba. So madali na nilang i-share sa akin. And mas madali ko na naiintindihan with their experience. And one more thing po na I think tinatry kong gawin ngayon is ayoko na po maging people pleaser. Parang simula nung nag-SB19 ako, masyado ko pong iniisip na dapat ganito ako, dapat ganito ganyan, dapat hindi ako magkamali. I think first step talaga is magustuhan ka ng tao is you need to accept yourself talaga rin. So I think kung magkamali man ako in the future, that's me. And magsusorry na lang ako. Pero yun ako eh. So I think kung magustuhan ako ng tao or hindi, it's fine. As long as importante ako sa kanila at sa mga tao sa paligid namin. So, Challenging part ko siguro, gaya ko nasabi ko kanina is, yung na-collab po namin ngayon ay international artist po. Marami po kailangan i-consider in terms of like sa vision nila. So, ayun po yun, meron po sila sariling taste pagdating sa music. So, kailangan po i-consider yun. Yung language din po. So, I think yun lang naman po yung sa tingin ko pinaka-challenging na part sa pag-create ng album na to. Pero kasi yung mga previous album po namin kami-kami lang. Pero this time, mas marami kaming collaboration. So, you have to consider culture and syempre may mga certain things na bawal sabihin, bawal gawin. It's just to respect each other. Pero ultimately, everyone's looking forward or looking at the bigger picture, making the track better or siguro po maganda talaga para sa lahat. Personal influence, sige po, mauna na po ako. Siguro po, ako po kasi personally, ako yung tao na hindi mahilig sa change. Siguro pag may magbabago sa routine ko, sa gagawin ko, pag-iisipan ko mo siya maigi. And I'll make sure na it's something that will be worth it na itatry ko para iwan yung mga previous bagay na ginagawa ko. And minsan kasi po nakakatakot na mag-leap talaga or baguhin kung ano man yung current na nag-work na for you. But yun nga, katulad din sinabi ni Stel, parang parte siya ng journey, yung magbago yung isang bagay, may mawawala, may dadating. It might be bigger, smaller, but it's all about the growth of the person, kung ano man yung tinatahak ng journey. And thankful enough na with all the things that we have been doing, yung mga niliban namin, yung mga binago namin sa sistema namin, talagang unti-unti nakabuo siya ng bigger picture or something na lahat kami magiging proud of. So, masaya po ako ngayon. Change. Kumbaga, in-accept or in-embrace ko yung change. Thank you po. Ay, all down. Ako po siguro, regarding parang yung experience ko that can relate to the concept of Wakas at Simula. Sure, ever since po, hindi ko lang din napapansin na every time na may bago or change for myself, hindi ko napapansin na may tinatapos din ako. So for example po, yun nga, gaya ng sabi nila dati na parang hindi ako marunong magalit or sumigaw. But now I've learned it, yung growth, nabanggit nga rin po ni Pablo. Whenever I learn something, meron din akong iniiwan, which is,
paano ako natuto, ganun po. And yun po, siguro right now, ang bago sa akin is, yung the hairstyle, same nga eh. Mas nagiging outgoing na po ako. It's one thing na it might be mababaw, pero it is something very different for myself kasi taong bahay po ako. Talagang hindi niyo po ako mapapalabas kung hindi sulit yung gagawin outside, parang ganyan. But this time around, ako na po yung nagyayaya lumabas, ganyan. And it is very, hindi ko na term, liberating. Parang ganun po na sakto sa era namin na wakas at simula at wakas, I'm doing something new, I'm changing. Yeah. Yung sa akin, yung sa akin naman po, I think lahat naman tayo talaga in our lives, meron tayong mga experiences na masasabi natin mahirap baguhin ang nakasanayan. And yun yung isa sa bagay na nakakatakot talagang mangyari at subukan ulit. So I think kung yung question po is something personal, yes, meron, marami. And mahirap lang po siyang i-share kasi unang-una po, may isa po kaming kanta sa album na to na sobrang, ano po siya, like, magigets niyo po, so yung title pa lang niya is magigets niyo na po kung bakit ito yung title ng aming album. Kasi nga, yun na nga po siya, na any minute now, ay maririnig at malalaman ng nating lahat. Pero mamaya po, pag napakinggan natin siya, ayun pa, sana ma-excite po kayo. Pero ayun po, nung narinig ko po yung kanta na yun, I think naka-connect po talaga ako kaagad. And masasabi ko na, totoo nga pala yung kasabihan na nakakatakot talagang baguhin yung nakasanayan. Pero doon ka magugulat na once na ma-overcome mo yun, nagsimula na pala talaga ako ulit. And hindi mo na malayan na may nawakasan ka at may nasimulan kang bago ulit. Kasi nga, sinubukan mo lang siya at hindi ka natakot gawin yun. So I think lahat tayo sa buhay natin may ganun tayong moments na sana pag narinig niyo po itong track na to ay maging sariwa ulit sa mga memorya niyo ang mga bagay na yun. Ayun po. Maraming salamat. See now I built this wonder wall. Don't really care, I'm beautiful.